20 bilyong pisong pondo ang inilaan sa Task Force Bangon Marawi para sa recovery, rehabilitation at reconstruction ng Marawi City. Ayon kay Defense Secretary Delfin Lorenzana, gagamitin ito sa pagsasaayos ng mga nawasak na bahay ng mga residente. At upang mapabilis ang pagbili ng mga materyales, gagamitin nila ang emergency procurement upang hindi na dumaan sa mahabang proseso ng bidding. We will use maybe the martial law as a reason to go on emergency purchases, so that we will not go into a long drawn out bidding, and we need this immediately. So hopefully the government can grant us the emergency mode of procurement. Gagamitin na rin aniya niya ang mga tauhan ng National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC sa rehabilitasyon ng Marawi. We consider the events in Marawi as man-made disaster, so that we do not need anymore to designate additional or other people to be members of the NDRRMC, but we will use the current mechanism. Sa kasalukuyan aniya ay inuumpisahan na ng mga sundalo ang clearing operations upang masigurong wala na mga bomba at ligtas na ang mga residenteng bumalik sa kanilang lugar. They still have to clear 1,500 houses and buildings. And at the rate of clearing of 70 to 100 houses per day, it will take them some time to clear the area. Dagdag pa ng kalihim, 5,000 piso ang tulong pinansyal ng pamahalaan sa mga residente, kung saan 1,000 piso ang agad na ibinibigay at 4,000 piso naman kapag nakabalik na mga ito sa kanilang tahanan. Sa kasalukuyan, nasa 39 na residente na ang napapatay, 336 ang napatay na terorista sa patuloy na bakbakan at 84 naman sa panig ng pamahalaan. Samantala, 1,717 naman ang na-rescue na sibilyan. 402 ang nasamsam na mga armas ng government forces. Leia Ilagan, UNTV News and Rescue, Camp Aguinaldo.